Anong latest mga babayan? Ito sa pangalawang pagkakataon, pinili na munang hindi magkomento ni President Bongbong Marcos Jr. sa pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte na hukayin sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasunod ito ng pagbisita ng kanyang pamilya sa puntod ng yumaong ama. Ito, panoorin natin, kabayan. Mr. President, this is the day when we honor the memory of our dearly departed. In this context, sir, I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. I'd rather not, thank you. I don't think so. But do you think, sir, the statement is uncalled for? Is it uncalled for, the statement of VP Sara? Oops, sorry. Di ko kayo sasagutin. Samantala, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality mga babayan. Sumining, walang paglabag sa human rights si Tatay Digong? Naku po! Ano kayang masasabi dito ni Senator Riza Hontiveros mga babayan? Naku po, ito panoorin natin ang banat mismo ni Mr. Real Talker. Nako. Hindi matutuwa si Riza nito. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. It's final, it's because Supreme Court na mismo. Sa Supreme Court na galing mismo na lahat ng human rights petitions na sinasabi nilang may paglabag kuno sa human rights si Tatay Digong ay hindi totoo at lahat ng na-file na petition or kaso ay na-dismissed and it's final. Talo si Riza. Hello Riza, talo ka. May pasabi pa si Riza dun sa Senate hearing. No. Diba yung sa Senate hearing, nasabi ni Tatay Digong na guilt is personal. Sabi naman ni Riza, no. O Riza, no. Pikat, Riza, pikat. O mga lords, saan kayo maniniwala? Kay Riza Hontiveros o sa Supreme Court? So Riza Hontiveros, saan kami maniniwala? Sa Supreme Court? Or sa'yo? Hindi ka naman abogado, wala kang alam. Ngayon, umiyak ka na lang. Kasi sa huli, talo ka. At yun na nga po mga babayan, no? Kahit anong pilit nilang gawin kay Tatay Digong mga babayan is wala pa din. Mismo, Supreme Court na ang humusga mga babayan kay Tatay Digong Duterte. O diba? At eto pa mga babayan, pang-good vibes muna tayo at saksihan din natin kung gaano kabait itong si BP Inday. Tingnan natin, eto. Nangaroling ang mga seminarista sa lungsod ng Davao upang makakalap ng pondo para sa ipapatayo nilang chapel. Balikan natin ang batang seminarista na labis na nagbigay ng tuwa sa mga manonood at kay Mayor Sara Duterte dahil kaboses nito si Pangulong Duterte. I-greet ko lang ang anak ko, Day. Good morning. Teka lang ha, ang astig ng paring to mga babayan ha? O, seminarista pa ata to? Naku po, kaboses si Tatay Digong mga babayan. Naku, napamano pa kay BP Inday oh. Ngayong si Inday, mabait yung batang yan. Katulad yan sa ama. Pero bitaw itong ilong.
ka, kababayan. I would like to greet each one of you. Good morning. You know, it's been a year since we sang songs for caroling here in the city of Davao. But now, we come again because we know that you are so generous. Basin may lang mo palagpag, di mo okay ka. Kababayan, ang galing nito ah. Madam Day, Kababayan, tinawag oh. I know Inday is very generous person. Kasi ate, tinupit na to. Nag-iyak na siya. 1, 2, 3, 4, 5. Grabe yung tawa ni Bibi. Hindi, kababayan oh. Na to light the day, no? To light up the day. Be joyful because it's Christmas, but not only because it's Christmas that you are here. You have to be joyful, no? And I ask you to please pray for our president, no? For the good heart and his perseverance, no? And also to the city of Davao, because the Davao city is already flourishing, no? Davao life is here. Okay. So, sabay ko niyo ingon nga Davao life is here. 1, 2, ready, go. Iya ram husga ninyo. Kulbaan po ko abin ko sniper na ko. Naku po. City Government of Davao employees, we would like to pledge 500,000 for your job. Thank you. Samantala, Atty. Sal Panelo mga babayan, may mensahe kay Madam Senator Riza Ontiveros. Ito, pakinggan natin. Writ of Amparo. Samantala, Atty. Sal, kinundina ng ilang human rights group ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hinahin o inihain writ of amparo and habeas data lamang kaya habeas laban kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang pang opisyal ng state forces kaugnay sa umano'y pagpatay sa mga human rights workers. Sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng karapatan Rural Missionaries of the Philippines at Gabriela. Atty. Sal, ano masasabi mo dito, Atty. Sal? Yan. Kaya yung ating yung kaibigan nating senador na nag-aabu-abugaduhan dyan. Yan nasagot sa mga akusasyon mo. Korte Suprema na nagsabi na wala, hindi siya nasa likod ng mga pagpatay. Kayo talaga, ang kukulit nyo kasi. Baba, meron siyang bago Ano ba yung headline ngayon? Yun daw si Presidente Duterte pag naimbitahan uli yan sa Senado. At pag nag-mura na naman, kukontempt niya na raw, kukontempt. Naku po. Ay, nako. Mabuti kung makapasa ka doon sa mga naroon. Kasi alam mo, pag nag-motion ka. Sabi niya, very rude daw. Pinaliwanag naman niya kung yung kanyang expression, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Ang masama, kung minumura mo siya, hindi naman Kung minumura mo yung mga nandun, hindi naman. Expression lang yun. Kasi nga daw, Atty. Sal, di ba sabi niya, she's eyeing na i-contempt nga si former President Rodrigo Duterte kasi bisita nga daw siya sa house. Bakit daw ganun yung pag-uugal niya, throwing garbage daw. Sa kanilang investigation daw, Atty. Sal, on the EJK issue, doon sa war on drugs, sabi niya, no one, not even a former president, is above the law. Ken? Sabi niya, and I quote, in our investigation and extrajudicial killings and its war on drugs, no one, not even a former president, is above the law.
Kaya nga pinatutupad niya yung batas eh. Talagang siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo. Kagaya mo, Senadora, may batas na sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusahan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons at inaakusahan mo, yan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Tama. Di ba? Yan ang ginawa mo kay Alice Go. O, yan ang ginagawa ninyo. Kayong mga naririyan, Itebes, Ibantag, at sa lahat pa. Hindi nyo nga, kayo nga ang above the law eh. Kung makapakulong kayo, hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. O yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ang batas. Samantala, Colonel G. Giraldo, gugurgurin na daw mga mabayan. Naku po, eto, pakinggan natin si Madam Maharlika ukol sa balitang ito. Maging duwag kayo. Kaya nga itong puting ahas natin, sabi mukhang may malaking bakbakan na magaganap. I don't know, I don't want to be specific, but may darating na bakbakan, I don't know, literal na bakbakan or bakbakan ng mga pananalita and everything. Kasi apektado, Miss Maharlika, apektado na po talaga kami dito. Wala lang po kasi kaming magawa, ma'am, nabubusalan lahat. Kaya nakakaawa po yung mga pulis katulad ni Colonel Grijaldo, okay, na pinapahanapan ng butas. Okay? Paggawa ng fabricated crime dahil lang po sa kanyang testimonya sa Senado. Dahil lang po sa kanyang testimonya sa Senado at nagsabi lamang siya ng katotohanan. Ayan. Okay? Basahin pa natin. So, okay. So nakita natin ito mga babayan, gustong sabihin ni Butod, ni Bangag, na kayo mga pulis kayo, whether you are Colonel, General o mataas, kayang pisain ang itlog nyo. Okay? Kaya magising na kayo. Sabi nga dito, nasa loob mismo ng Malacanang, ang ating mga puting ahas, ito ay message ni Lee Satanas, ni Bangag Jr. na si Hoda, ikaw ay general o whatever, sa ngalan ng salapi, kung mabibili ka nila, pipisain nila yung itlog ninyo. Kung talagang matapang kayo, dapat hindi kayo pumapayag na pipisatin ang itlog ninyo gamit ang perang ng bayan. Dahil kung kayo ay lahat kayo dyan, PSG o mga kapulisan, kung kayo ay manindigan laban sa mga demonyo, you guys, kayo ay mabubuhay ng tama, ng decente na may dignidad, kasama ang inyong pamilya, na gamit ang inyong pinagpawisan na pera, trabaho, and retirement. And the intention na gagawin kay Mr. Grijaldo o kay Colonel Grijaldo ay para ma-forfeit ang kanyang benepisyo. How sad for the family, not only for Colonel Grijaldo, sa inyo pang mga kapulisan, sa iba pang mga general, sa ibang mga kernel o sino pa man, men and women, Navy, military, police, whatsoever. Di ba? Na basta-basta na lang kayong tatakuti na mga putang inang bangag na ito ni Lee Satanas na yung si Bangag Jr. ay authenticated addictus benedictus. Pababayaan nyo na lang bang mapababa ang inyong mga moral katulad na lamang niya kay Colonel Grijaldo at iba pang mga kapulisan? Alam nyo, lahat ng nandiyan ngayon sa gobyerno ni Bangag na mas may binigyan kayo ng dignidad ni Duterte. Pero ngayon, anong ginagawa sa inyo? Hindi ba kayo nahiya? 15 trillion ang ating utang now ng Pilipino. Diba? Ngayon, sa panahon ni Bangag, ilang infrastructure projects ang pinatayo sa inyo. Kayo kasama dito, mga kapulisan. Lahat kayo. Kahit lahat kayong Pilipino. But I'm just talking to you. Uniform personnel. Diba? Yang baha na yan. Yang dilubyo na yan. Tapos ngayon, pabababain ni Lee Satanas, ni Bangag ang inyong mga moral gamit sa laksakan kayo ng pera para hindi na kayo magsalita ng katotohanan. Remember, anong sabi ni Abante? May 4 na taon ka pa pala o pwede ka pa maging general. Di ba? Pinag-usapan namin ni Attorney Glenchong yan. So, it's like telling him na sumunod ka na sa gusto namin. O, pwede ka mang general kapag umayon ka sa aming kasinungalingan.
na ipin down, na idiin si Pangulong Duterte. Okay? Ipin down ng ipin down. Kaya nga, di ba, kahit anong pin down, mga kababayan, ang ginagawa, kahit anong cover up, ang ginagawa ng gobyerno, napipin down ba ang mga Duterte? Hindi. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, Attorney Glenn Chong, kasama ko kagabi, pinag-usapan namin yan na pag sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay gumurgur, di ba sinasabi ni Duterte, ulihin niyo na ako, parang ang tagal na akong gumugurgur ng tao. Di ba may mga ganong eksena si Pangulong Duterte? Sinabi nga ni Attorney Glenn Chong dyan na sa korte, hindi po pwede nagsabi ka lang, pumatay ka ng 1,000,000, 100, makukonvict ka na. Di ba? Kailangan nasaan yung ginurgur mo. And hindi pwedeng si Dilima at si Ontiveros ang magrereklamo niyan palangga. Ang dapat nagrereklamo niyan ang biktima. And even ngayon, 'di ba? Ay mayroong binalita ang Net25. Net25, 'di ba? INC yan. Binalita nila na nakita sa CCTV si Trillanes na nandoon sa opisina ng mga chairman ng mga committee, mga kababayan, doon sa Huwadcom. I believe ipapakita ng Net25 ang kanilang video, yung kanilang mga pasabog, maybe later or tomorrow. Pero nabanggit nila, I don't think magsasalta ang mga host doon kung wala silang pinanghawan. Ang sinabi nila doon, na namataan si Trillanes na pakalat-kalat, at hindi lang pakalat-kalat, nasa opisina ng Huwad Committee Chair, person and chairman. Okay, babalikan ko lang yung sinabi ko sa inyo. Ito, from the Puting Ahas. Oops. I told you November, okay, I think November 18. Alright, November 18, naalala nyo ating pasabog. November 18, 2023, ang title ng ating vlog, O-Plan, Eliminate the Enemies. Okay? Anong sinabi dito ng ating Puting Ahas? Ipinatutupad na ng Malacanang ang O-Plan, Eliminate the Enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ng lahat ng sangay na gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos 2022-2028 to 2028, Tambalos Los Romualdez 2028-2024 at Charis 2034 to 2040. Even before this Puting Ahas, sinabi ko na yan sa inyo first quarter of the year. Ngayon, ano ang kanilang sequence? November 18 to. This is prior to that, yung pagkalas ni Inday sa pag-resign niya sa Department of Education. Pero titignan ninyo kung kailan nagkamali ang ating mga informante. Ang sabi dito, November 18, gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential fund issue. Nagkamali. Sabi niya dito, ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Wala. Okay? Marami na nagpaliwanag na pinaharap na ng Office of the Vice President yung mga gawa-gawang reklamo sa kanila laban ng mga makakaliwang grupo. Sinasagot nila sa Korte Suprema. Walang maipakita na ang opisina ni Inday Sara ay naglustay ng 125 million sa narrative na gustong ipakalat ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambalusos para sirain si Inday Sara at ang mga Duterte para kamuhian sila ng taong bayan. Failed. Okay? Bakit? Again, balikan natin ang nakaraang Senate hearing na naging rockstar si Pangulong Duterte. Okay. Now, continue natin to noong November 18. Sabi natin po ng AS, nag-request lang naman si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag at nagbigay ng direktiba na hanapan ng bondo at bigyang daan ang request ni Inday Sara. Sino itong Puting Ahas natin dito? Nasa Malacanang to, kaya alam na yung mga pangyayari, sinishare sa inyo. So malinaw na ang source of funding ay ang Office of the President na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o i-disapprove kung merong batas na malabag kung ito ay unconstitutional. Ulitin natin, ang nagbigay ng confidential fund kay Inday Sara na yan ang gustong tirahin nila ay si Bangag. Siya ang nag-approve. So yun ay ginamit nila kay Inday Sara, patuloy na ibabagsak. Pero di nga sila nagwagi, di ba? Nag-backfire nga sa kanila lahat. So you know that already. Okay, ano yung operation nila?
Okay? Sabi pa nga dito, si Sara lang ang pinapalabas na meron umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Bangag na bilang Pangulo ay siya ring #1 enforcer of all laws of the land. Sabi nga dito ni Palangga, ngayon kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Right? Si Bangag, singot, Diputang Marcos ang nagbigay ng pondo kay Sara. Pero bakit si Inday Sara ang dinidiin nila since nung last year? Kasi nga, plan, di ba? Eliminate enemies. Now, tuloy natin. Okay? Sabi nga dito ng ating Palangga, ang abogado to si Palangga, sabi niya, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung na-set up si Inday Sara ni Bangag at pinaina ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito, November pa. So nakita nyo, alam nga naman itong nagsulat ito ay meron siyang bolang kristal. Walang nakakakita ng future, pero kapag narinig mo, pag nasa loob ka mismo sa Malacanang at narinig mo ang plano ni Bangag para ipatumba ang mga Duterte at mga kritiko, hindi bolang kristal yun, factual yun, mga kababayan. And now, ang sabi dito, patahimikin si Digong. Okay? Gagamitin. Ito, listen, kasi dito yung pangalan ni Trillanes. Remember? Nag-ulat ang Net25 few hours ago, o one day ago, tignan nyo din sa kanilang website, blog, ay sa YouTube chat, na si Trillanes ay paikot-ikot at nasa opisina ng mga chair ng committee ng Huwad Committee na yon. So sabi dito, November of 2023, gagamitin ni Bangag at tambaluslos si Bonjing Remulla para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay paggugurgur sa karamihan or genocide niya na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng war on drugs. Okay? Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si PRRD sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos Lisa Tambalos administration. So ginagawa nila to, yun yung playbook nila para matakot tayo, para ginagawa nila sa akin, sa inyo, na magpapabricate ng crime, kakasuhan and everything, pero hindi tayo nagpapakabog sa kanila dahil ang alindog natin hanggang sa huling hininga lalaban sa kaputahan ni Lisa Tanas. Di ba? Yung buwaka ng inang kidnapper na yan, hindi yan magwawagi. At kayo dapat ay kumilos. Yung halimaw na yan, halimaw, kidnapper, snatcher, lahat na, ng snatch ng bata, ng hindap ng bata, dapat nyo na wakasan. Pero kung kayong men and women in uniform na patuloy talagang nagpapasungal-ngal ng kakarampot na barya at pinipiga ni Lisa Tanas na butod yung mga itlog ninyo, again, that is your choice. But back in 2023, ito na yung sinabi ko sa inyo. Bahagi ng playbook ng drama ni Bangag, ni Tambaluslos, ang pagpapalaya kay Dilima. November to, paglaya ni Dilima upang gamitin bilang taga-usig ni PRRD, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa ngang advisor to the president or special envoy. Pero ito hindi pa nangyayari to. Oh, we don't know. Maybe backdoor, behind the scene, hindi natin alam. Katulad ng ginagawa ni Bangag kay Michael Mann na ginawang special envoy, pero hindi niya in-announce, walang public document, any document, walang media reports na ginawa niyang special envoy si Michael Mann. So, posible ba kasi si Trillanes is special envoy without papers, kundi backdoor. You know? So, itong eksena to November 23.